Sana napunta ang utak mo, Amy. Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Oh, bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong badman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta sa mga media circle ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo. Hey, what's up? Welcome back din sa ating Childhood Sumbols TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito, pag-usapan natin mga babayan, no? May umalingasaw pong baho itong si Senator Amy Marcos mga kababayan. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so matapos nga pong siraan ng siraan netong si Senator Amy Marcos, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Diyan po sa peace rally ng INC. 'Di ba? Nagtataka tayo, peace rally nga eh. 'Di ba? Pero parang nananawagan si Senator Amy Marcos na pababain yung pangulo. Alam niyo, ito matagal ko nang sinasabi sa inyo na kinakabahan na yung mga yan. Kaya talagang panay ang banat nila sa ating Pangulo. Panay ang push nila na mapatalsik, maalis sa pwesto ang ating Pangulo. No? Ang sinasabi ko, ang aking naiisip, baka naman may mga dawit talaga, mga kababayan. No? Baka naman na yung mga kaalyado nila, talagang sangkot dito sa mga malawakang flood control projects na to. Kaya pilit nilang sinisira, mga kababayan, yung Pangulo natin, yung Blue Ribbon Committee, ang bagong Senate President, lahat sinisira nila. Kasi mabubuking na lahat eh. No? Maraming makukulong na senador eh. Mga kababayan? O eto, no, isa na nga po dito sa may matinding pasabog mga babayan ay itong si Larry Gadon, Presidential Advisor on Poverty Alleviation mga babayan. Matapos nga po magsalita na itong si Senator Amy Marcos, no, sabi nga ni Larry Gadon, sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Malapit nang kumantay ang bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH project na yan. Senator Amy Marcos, may bagman? Halaka! Lagot! Senator Amy, may bagman sa flood control? Kaya ba todo depensa? No, sa mga kaalyado? Kaya todo paninira sa ating Pangulo, sa kanyang kapatid? No, para mahinto yung investigasyon, pati yung ICI, todo sila paninira. Kaya ba ayaw nila, no, kay Remulla na maupo sa ombudsman? Nako, may bagman daw si Amy Marcos, mga babayan. Paano na? Oh, yari, may bagman. Oh. Sabi dito, may bagman si Senator Amy Marcos. Iginiit ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon, na mayroon naman ng bagman si Senator Amy Marcos para sa mga proyekto ng DPWH sa rehiyon ng Ilocos. Matinding pasabog to, mga kababayan. No? Isiniwalat din ni Gadon na naging campaign donor daw ni Senator Marcos ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa kanyang pagtakbo bilang senador. Nako, lagot tayo dyan. Kala ko ba naman pagkalinis-linis, no, meron palang tinatago. Oh,
Inihayag ito ni Gadon bilang sagot sa mga siniwalat ni Senator Marcos tungkol sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos at sa pamilya nito. Wala pang tugon si Senator Marcos sa mga aligasyon ni Gadon. Hindi ka napagbigyan doon sa mga pwesto na gusto mong i-pa-appoint, kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat yan ay ipaglihim nyo na lang sa inyong pamilya. Huwag mong idamay ang mga Pilipino at Pilipinas. Tama naman mga kababayan. Sangayon ako dyan. Kay Gadon, no? Ito, panoorin natin yung video niya mga kababayan, no? Diyan po sa ano. Ito, Larry Gadon niya, mga kababayan. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito na sinisira niya hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung kaya pinakasalan ni Lisa ay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila. Noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. Oo, kung matatandaan natin, 'di ba, pinaglaban nga yan ni Lisa Marcos sa pamilya niya. No, ito pong si Pangulong Bongbong, ni Lisa Araneta. No, sa pamilya niya pinaglaban niya si Bongbong, mga kababayan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong badman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Nako, mga kababayan. No? Lagot, may bagman sa DPWH daw, si Senator Amy Marcos. Ibig bang sabihin, sangkot din sa flood control anomaly etong si Senator Marcos, mga kababayan, Senator Amy? Nako, lagot. Sa aking pagkakaalam. Kala natin pagkalinis-linis, hindi nadadawit sa ganyan. Eto, no, may bagman daw. No, yan po ay ayon dito kay Larry Gadon, mga babayan, ha. Na di umano, may bagman daw si Senator Amy Marcos. Dahu! At malapit na raw kumanta ang bagman. Lagot. Sa mga media circle ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo. Lagot! Kaya pala, pati si Diskaya, contributor mo daw sa kampanya mo. Lagot! So, ibig ba sabihin, matagal nyo na talagang kilala itong mga Diskaya at noon pinaputok yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, talagang nagulantang kayo dahil lumutang agad yung Diskaya at kaya maraming nataranta, mga kababayan, dahil kilalang kilala nga itong mga Diskaya. No, at ito na nga, yung matinding pasabog na to, mga kababayan, na kung saan ito siguro, no, ang magpapabagsak kay Senator Amy Marcos. Mukhang nauubusan na sila ng alas, mga kababayan. Na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto
na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Aimee. Nasaan ang utak mo? At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Ooh. Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang Vice President kay Sara. Nasaan ang lohika mo? Nasaan ang iyong isip na punta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang korap na sobrang corruption ang ginawa niyan din lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Aimee. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan sa pagka-presidente. Kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat kinukondisyon nyo ang isip ng mga Pilipino dahil takot na takot kayo, takot na takot ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption, takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang inyo pinagsisintir. Kaya kayo ay kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM. Hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon ng mga Pilipino na naniniwala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon kaysa naman nung nakaraang panahon na wala talaga, na wala, sabog-sabog lahat. Kaya Aimee, mag-isip-isip ka, hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mong yan sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalist, kami mga taong mga Pilipino na naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi ka naman nanalo kahit kailan. Gusto niyong pag-resign si BBM? Iilang piraso lang naman kayo na nagsasabi niyan. Takot na takot kasi kayo na malapit na kayong makorner, malapit na kayong makasuhan, malapit na kayong makulong kayo na mga kalaban ng politika sa administrasyong BBM. Yan, nagsisigawan kayo, iilang piraso lang kayo gusto mag-resign, samantalang mas marami ang naniniwala at kumakampi kay Presidente Bongbong Marcos. Yung mga aligasyon ng mga adik-adik na yan, lumang tugtugi na yan, wala nang bumibili dyan. Kahit nga noon pang binabato yung issue na yan kay President Bongbong Marcos, anong nangyari? For the first time, a majority elected president ang ating naihalal for the first time. At for the first time, nagkaroon ng boto na pagkarami-rami ng 31 million plus. At yan ay kauna-unahang nangyari. At yan ay kahit sa kabila ng paninira kay BBM na siya ay adik, na siya ay kung ano-ano mga ibinato sa kanya, and still, ibinoto siya ng mga tao ng napakarami for the first time majority sa presidential election. At yung mga adik-adik na yan, lumang tugtugi na yan, wala nang bumibili dyan. Kayo lang na mga bumibili dyan, yung mga kulang, yung mga bobo. Diba? Yun yung sinasabi natin. Lumang issue na. No, yung ginagamit nila at binabato sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Paulit-ulit na lang. No, yung issue na sinasabi nila. Walang bago actually eh. Ang bago lang is idamay nila itong si Sandro at saka yung anak, yung iba pang mga anak. The rest, no? The rest is yun pa rin. No, yung issue na pinag-uusapan po dyan. At yun pa rin talaga dahil wala na silang maibato eh. No, wala na silang maibatong paninira sa ating Pangulo. No, kaya nagre-recycle na lang sila mga kababayan. Diba? Ano pong masasabi ninyo dyan sa mga balita na to, no? Itong matinding pasabog na to ni Larry Gadon, mga babayan, na kung saan, nako, may bagman din pala itong si Senator Aimee at mukhang sangkot ba siya sa flood control anomalies, sa flood control scam? No, kaya todo yung kanilang, sabi nga natin, double time na mga kababayan,
yung kanilang ginagawa ngayon. Dahil talagang nagpo-push through. Ito pong investigasyon. Pagdating po dyan sa flood control projects na yan, mga kababayan. Senator Bato nga, hindi na raw makita, no? Bakit kaya? Oh, yan. Ano po masasabi ninyo dyan, mga kababayan? No? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? Grabe, no? Matindi yung mga nangyari ngayon. Mga pasabog ngayon. Okay? So, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.